Oo. Kumusta? May mainit tayong pag-uusapan ngayon, isang insidente sa Senado ng Pilipinas. May staff member kasi na nauugnay sa alegasyon ng paggamit ng marijuana sa loob pa mismo ng Senado, no? Ano ba talaga ang mga detalye nito? At syempre, ano ang sabi ng batas natin, yung RA 9165? Okay, simulan natin sa mga pangyayari. Based sa mga report, 2 beses daw na may nakaamoy ng parang marijuana malapit sa isang CR doon sa Senado. Una, mga kalagitnaan ng Hulyo 2025, tapos nitong Agosto 12 lang ulit. Itong pangalawa, dito na pumasok yung OSAA, yung Office of the Sergeant at Arms. May security officer na nag-check. Ayun, nakausap niya si Nadia Montenegro. Siya ay staff ni Senator Robin Padilla. Siya lang daw yung tao doon sa area nung mga oras na yon. Pero tinanggi niya, sabi niya na hindi siya gumamit ng marijuana or nanigarilyo man lang sa CR. Pero inamin niya na may dala siyang vape. Oo, yun nga. Sabi niya may dala siyang vape. Baka daw yun yung pinagmula nung, alam mo na, kakaibang amoy. Okay. Makes sense na iimbestigahan yan. Talaga. Kaya si Senate President Escudero at yung opisina ni Senator Padilla nag-utos agad ng investigasyon, hiwalay pa. Yung OSSA, nagre-report na raw, tapos yung side ni Padilla may internal probe pa. Hinihintay pa yung formal explanation ni Miss Montenegro. At naka-leave siya ngayon. Yes, naka-leave of absence. Linawin lang natin, hindi ito resignation ha. Leave lang habang ongoing yung process. Tama. Dito napapasok yung legal side, yung Republic Act 9165. Comprehensive Dangerous Drugs of 2022 to. Importante kasing maintindihan natin magkaiba yung turing ng batas sa paggamat kumpara sa pagmamaari. Halimbawa sa paggamit, Section 15 yan. Kailangan muna ng proof. Proof paano yun? Isang konfirmadong drug test galing dapat sa accredited na facility. Ngayon, kung first-time offense ito, yung unang beses na nahuli at nag-positive, hindi kulong agad. Hindi agad kulong. Ano kung ganun? Minimum 6 months na compulsory rehabilitation sa government center yan. 6 na buwan, rehab agad. So parang mas focus sa pagtulong sa user sa simula. Oo, parang ganun nga. Kumbaga, bigyan ng chance for rehabilitation, pero kung pangalawang beses na mahuli for use at mapatunayan ulit, ayun, iba na. Mas mabigat na. Oo, pagkakakulong na yan, 6 years and 1 day hanggang 12 years, plus may multa pa. Meron ding konsepto ng plea bargaining, alam mo ba yon? Parang nabalitaan ko na yan. Parang aamin sa mas mababang kaso. Tama, para mas magaan yung sentensya. Applicable to minsan sa mga first-time offenders for drug use pero depende pa rin sa kaso. Now, yung pagmamayari o possession, Section 11 naman yan. Mas seryoso to sa mata ng batas. Gaano kaseryoso? Well, depende sa dami. Kahit konti lang, halimbawa, wala pang 300 grams ng marijuana, ang parusa niyan, 12 taon at 1 araw hanggang 20 taon na kulong. Plus multa pa rin. Grabe, 12 to 20 years. Para sa less than 300 grams? Oo. At kapag lumaki pa yung dami, let's say 500 grams o higit pa, naku, pwedeng umabot sa life imprisonment. Yung death penalty kasi, suspended sa ngayon. At yung multa sobrang laki, pwedeng umabot ng 10 million pesos. Wow! Ang laki ng pagkakaiba sa parusa ng use versus possession. Malaki talaga. At isang key legal principle dito, palaging kailangan ng confirmatory scientific test. Yun ang basehan sa korte. At itong buong pangyayari, 'di ba, sa Senado mismo naganap, sa mismong institusyon na gumagawa ng batas, parang mas nagbibigay diin talaga to sa policy kontra droga, pati na rin sa mga internal rules nila. Oo nga eh. At kapansin-pansin din yung response ng Senado mismo, yung agarang investigasyon ng OSSA, tapos yung internal probe. Pinapakita nito na may proseso sila para sa mga ganitong aligasyon. May mekanismo para sa accountability kahit sa loob ng lehislatura. Talagang
maraming anggulo tong issue na to, mula sa personal accountability hanggang sa integrity ng institusyon mismo. Kaya ito ang tanong namin para sa iyo na nakikinig. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Paano mo tinitignan ang mga ganitong pangyayari sa context ng workplace policies, lalo na sa gobyerno, at syempre sa kabuuang drug policy ng Pilipinas? At ito pa isang critical na tanong para pag-isipan mo. Meron tayong batas, yung RA 9165, na may mabigat na parusa. May mga insidente tayong ganito. Paano mo ngayong tinitimbang yung balanse? Sa isang banda, kailangan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas, sa kabila, nasaan yung paggalang sa karapatan ng tao at yung konsepto ng rehab versus parusa. Mahirap na balanse yan, di ba? Mahalaga ang iyong mga saloobin dito. Pwede mong ibahagi yan sa comment section. Gusto naming marinig ang pananaw mo. So bilang summary lang, ano yung mga key points sa batas na napag-usapan natin? Mula sa RA 9165, una, tandaan yung pagkakaiba ng Section 15 para sa pagkagamit, rehab muna sa first offense, at Section 11 para sa pagmamayari, mas mabigat, depende sa dami. Pangalawa, crucial yung confirmatory scientific testing, hindi pwedeng hula-hula lang. At pangatlo, may posibilidad ng plea bargaining pero sa specific cases lang ng paggamit usually. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating talakayan. Hanggang sa muli!